Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Winnie at ako ang magkukwento ngayong araw para sa inyo. Pero bago yan, magkakaroon muna tayo ng action song. Okay, ang ating action song is I love you, Jesus, deep down in my heart. Pag sinabing I love you, Jesus, itataas lang natin ang ating kamay. At pag sinabi namang I love you, brother, is magpo-post tayo ng ganito. At pag sinabi namang I love you, sister, is magpo-post tayo ng ganyan. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Okay, magaling. Handa na ba tayong lahat? Okay, sangang oh, yes! Okay. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, 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 deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, 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 deep down in my heart. I love you, brother, deep down in my heart. I love you, brother, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, 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 deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, 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 deep down in my heart. I love you, sister, deep down in my heart. I love you, sister, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Okay, magaling. Pero bago tayo magsimula sa ating kwento is magpe-pray muna tayo. Una, pagdikitin ng kamay. Pangalawa, pikit. At pangatlo, yuko at walang makikipag-usap sa katabi. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito na makakapakinig po kami ng panibagong kwento. Itatak niyo po sa aming isipan ang aming mapapakinggan at gabayan niyo po kami ngayong araw. Mahal po namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen! Ngayon mga bata, handa na ba kayo sa panibagong kwento? Sabihin niyo nga, oh yes, kung handa na kayo. Oh, yes! Okay, magaling. Ang ating talakayin ngayon is na ipapakita ang kapangyarihan ng Diyos kapag sama-sama tayong nananalangin. Mamaya magtatanong ako kung ano yung title ng story natin at kung sino yung makakasagot, siya ay makakakuha ng premyo. Okay, ulitin ko. Ang ating title ng kwento is na ipapakita ang kapangyarihan ng Diyos kapag sama-sama tayong nananalangin. Handa na ba kayo makinig mga bata? Okay, magaling. Sa ating kwento, bago tayo magsimula sa ating kwento, miss, mapapakita muna ako sa inyong picture. Nakikita nyo ba kung ano yung nasa litrato? Nakikita nyo ba kung ano yung tinuturo ng araw? Okay, ano kayo tawag dito sa lalaking ito? At meron tayong sasagutang puzzle. Huhulaan natin kung ano yung mga kulang na letra. Tingin nyo, ano ba yung lalaking ito? Tama, ito ay isang pulubi. Sa kwento natin is, merong isang lalaki dito na pulubi at malalaman natin kung ano yung gagawin ng Panginoon sa kanya sa kwento natin ngayon. Ang kwento natin ay nangyari sa Jerusalem. Saan daw nangyari ang ating kwento? Tama, sa Jerusalem. Alam nyo ba na sa Jerusalem is merong isang templo kung saan nananalangin ang mga mananampalataya at doon sila nagtitipon. Doon sila nagsasalo-salo at sama-samang nananalangin. Sa ating kwento is may dalawang apostol. Yun ay si Peter at si John. Sino daw yung apostol sa ating kwento? Si Peter at si John. Okay, magaling. Si Peter at si John ay sila ay naglalakad na papunta sa
templo para manalangin. Pero habang sila ay naglalakad, ay may nakita sila. May nakita silang, ano uli yung nakita niyo sa unang litrato kanina, yung tinuturo ng araw? Tama, isang pulubi. Pero hindi lang siya isang pulubi, kundi isa siyang lumpo. Pulubi siya at lumpo, hindi siya nakakalakad. Tama, pag sinabing lumpo, ikaw ay hindi nakakalakad. Tama. Ngayon, nakita nila Peter at John na nanghihingi siya ng konting barya sa mga nagdadaan na tao. At doon, nilapitan ni Peter at John yung pulubi at sinabi ng pulubi sa kanila na pwede po bang makahingi ng konting pera o konting barya, yun yung sabi. Pero sabi ni Peter at ni John, may mas ibibigay ako sa'yo na mas kailangan mo. Ano kaya yun? Tapos biglang lumapit si Peter at si John at sila ay nalalangin at sinabi nila na, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan na pagalingin ang taong ito. At pamaya-maya is, nakikita niyo naman sa litrato, biglang nakatayo ang pulubi at siya ay tuwang-tuwa. At nakita niya dito na siya ay napagaling. Lahat ng mga tao ay namangha. Hala, paano nangyari yun? Sabi ng mga tao, simula pa lang ng pinanganak siya na ay lumpo. Nagtataka yung mga tao, bakit siya biglang nakalakad at nakatayo? Hindi lang yun, kung anong ginawa ng pulubi, siya ay nagtatalon at pinakita niya sa mga tao ang himala na ginawa ng Panginoon. Siya ay tuwang-tuwa. Nakikita naman natin sa litrato, di ba? Siya ay tuwang-tuwa na dahil siya ay makakalakad na. Nakita yun ng mga tao at sila ay namangha. At pagkatapos nun, yung pulubi, lumpo ay pumasok sa templo at nanalangin sa Panginoon. At doon, maraming mga tao ang naniniwala na sa Panginoon. Sinabi ni Peter na hindi sa kanya nanggaling ang kapangyarihan, ngunit nanggagaling ito sa Panginoon. Siya lang ang nakakagawa ng himala. Di ba gaya sa kwento natin ngayon? Tayo mas masarap na nananalangin kapag sama-sama. Mas napapakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon pag sama-sama tayong nananalangin. Hindi lang natin pinapanalangin ang ating sarili, ngunit pinapanalangin din natin ang isa't isa. Ganun yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa Panginoon. Gaya sa kwento na ito, nakita natin yung pulubi, pinanganak na siyang lumpo. Pero dahil si Peter at John ay nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon, is tinulungan nila yung pulubi. At yung pulubi is nanalangin at tumulong at nanalangin at nanampalataya sa Panginoon. Gaya nga ng kwento natin, lagi nating tatandaan na mas makapangyarihan kapag sama-sama tayong nananalangin. Diba, minsan, pag di tayo nananalangin, isa na yung kasalanan pag di tayo naniniwala sa Panginoon, tama? Pag di tayo naniniwala sa Panginoon, isa na yung malaking kasalanan. Magbigay nga kayo ng kasalanan na ginagawa natin. Okay, tama. Ano pa? Pagsisinungaling. Tama, magaling. Yun yung mga kasalanan na nagagawa natin. Pero alam nyo ba na may ginawa ang Panginoon para pagbayaran yung mga kasalanan natin? Binigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus para pagbayaran ng ating mga kasalanan, para hindi daw tayo mapunta saan? Saan daw tayo mapupunta? Pag marami tayong kasalanan, ano mangyayari sa balat natin? Ito ay mapupunta sa impyerno. Ano daw ba meron sa impyerno? Gusto niyo ba mapunta sa impyerno? Sobrang init doon. At maraming uod. Gusto niyo ba yon? Tapos yung uod, papasok sa ilong mo. Tapos lalabas sa tenga mo. O kaya papasok sa bibig mo, tapos lalabas sa pit mo. Gusto mo ba yon? Siyempre, ayaw ng Panginoon na mapunta tayo sa impyerno. Kaya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Ngayon, gusto tayo makasama ni Jesus sa langit na bayan. Ngunit, matatanggap lang natin yun kung tatanggapin natin si Jesus Christ sa ating puso. Kayo ba? Gusto nyo ba yung libreng regalo na yan galing kay Jesus? Itaas nyo nga yung kamay nyo
Okay, magaling. Sa lahat ng mga nagtaas ng kamay, mag-pray po tayo. Okay, pagdikitin ng kamay. Pagdikitin ng kamay, pikit, yuko, at walang makikipag-usap sa katabi. Tandaan nyo mga bata, pag tayo ay nagpa-pray, ang kinakausap natin is si Jesus. Okay, magaling. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito na nakapakinig po kami ng kwento. Panginoon, itatak niyo po sa aming isipan ang aming napakinggan at i-adapt niyo po ito sa aming buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, inaamin ko po na ako po ay makasalanan at tinatanggap ko po kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw po ang manguna sa aming buhay at lumaki po kaming may takot po sa inyo. Mahal po namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Sino din yung tinanggap natin? Sino? Magaling. Tinanggap natin si Jesus sa ating saan? Puso at kailanman ay hindi ito mawawala. Pero bago matapos ang ating kwento is magkakaroon muna tayo ng memory verse. Sa ating memory verse is Matthew 18:19. Again, I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Lahat doon ng bagay na meron tayo is galing sa Panginoon at siya lang ang makakapagbigay ng mga pangangailangan po natin. At siya lang po ang kayang gumawa ng mga himala. Kung sino man makakapagpasibasa kabisado ng memory verse na ito is magkakaroon ng papremyo. At doon, nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa pakikinig mga bata. Ang ating title ng kwento is na ipapakita ang kapangyarihan ng Diyos kapag sama-sama tayong nananalangin. Bye-bye! So guys, please subscribe, like, and follow this page at maghintay kayo sa mga next videos namin!